nakakapanibago. Kasi ako na lang mag-isang nag-ready para sa sarili ko. How freaking beautiful is this figure? It's super cool. It's absolutely gorgeous. The dinosaurs from every corner. So leading the charge was the tiny bit fierce. Subscribe na! Good morning, my friends and friendship. Mama Ella again. It's the morning here in the US. At saka sobrang lamig sa labas. Pero nakahitay naman kami dito sa loob. At dito natulog si Cass sa akin. Kaya hindi ako parang naninibago ako na may kasama sa higaan. Lalo na bata. Kasi usod ng usod siya sa akin. Hindi ako masyado nakakatulog. At andito siya. Say good morning to friends and friendship. Oh, okay. Are you cold? Yeah, giniginaw daw siya. Pag bangon ko, bumangon din siya. Sabi ko, you wanna eat na? No, sabi niya ng gano'n. Kaya mamaya pa yung kakain. Kaya ako na lang ang magkakape. Magkakape na lang muna ako. Mag-check muna ako ng BP ko pala. Pero kailangan ko uminom ng tubig. Kasi pag gising sa umaga, dehydrated ka talaga. Kuha lang muna tayo ng tubig. Ha? What is that? Change the channel. Sabi niya i-change ko daw ang channel. Yan, pinapanood niya. Pinapalitan niya yung pinapanood niya. Nilagay ko sa Cocomelon. Binago kasi ang dose ng aking gamot sa high blood. Kaya pinapacheck ng doctor every day para makita niya kung ano kung nagbago. Okay ang BP ko, pero so far so good, okay naman. Mga 1 week nang okay na siya. Tumaas lang siguro yun dahil overstress ako nung mamatay si Papa. 1 month na si Papang namatay, kahapon 10. December 10 siya namatay. Pero sobra pa rin ang lungkot ko, naming lahat. Okay naman. Ang BP ko is 120/74. Magkakape muna ako, my friend. Pinalitan namin ang dati naming rice cooker bago na ito. You don't like? I'll find something else. Okay. So, masakit ang ulo ko. Inuubos ko na lang ito. Nakabili ako ng isa kasi laman nakatubos. Kain muna tayo ng tinapay para makainom ng gamot. Ito yung pinakain ko. Sarap ng lasa. Morning work again. Sinisikmura ako sa umaga pag malamig. Nung boy pa si Papa, nire-ready ko ng pagkain niya. Nakakapanibago. Kasi ako na lang mag-isang nag-ready para sa sarili ko. Kahapon, sobrang lungkot ko sa kanya. Hindi ko nalaman na 10 na pala kahapon dito. At
ika 30 days na niyang namatay. Doon ko parang napansin na parang lungkot talaga ako. Nakikita ko yung mga picture niya, iyak ako ng iyak. Tinawagan ako ng anak ko. Sabi, Mama, punta tayo sa sementeryo kay Papa. Hanggang nag-grocery na lang ako tuloy. Kain muna tayo. Inom ng kape. Ako naman minom ng kape na walang kasamang tinapay. Kaya siguradong sisikmurain ako. You're not hungry yet? Teka, kape tayo. Susunduin na siya ng mami niya ngayon. Maya-maya siguro. Para pala nito. Masarap sa kape. Ang parang ang lasa ay yung croissant. Kaya lang medyo mas masarap ito. Manamis-namis. Init. Masarap pala ito. Oh. Nagpatikim sila kahapon sa Costco nito. Kasi may mga bago silang mga bagong labas ng mga pagkain. Nagpapatikim sila. Kaya kung wala kang almusal pag galing dito at nag-Costco ka, mabubusog ka doon sa kakaikot, ang daming pagkain. Tapos mga drinks, mga energy drinks or coffee. Kaya nagustuhan ko ito kahapon, bumalik-balik pa ako at tinanong ko kung saan kay tinuro nila. Kaya ito kumuha ko ng isa. Pero may mga chocolate naman doon na halos na may mga flavor. Pero ayaw ko yung ng chocolate. Tama na ako sa isang ganun. At saka coffee. Mamaya pag nagugutom ako, magpapapak ako ng. Ang sarap ng Adidas. Mura lang sa Costco. Ang bili ko. Hindi nakamura. Dalawang malaki na nakabit na mura lang siya. Parang $8. Bumili rin ako ng kakonting mga prutas dahil kailangan ko ang prutas dahil ako ay hindi masyadong mahilig sa gulay. Ako nagkakain din pero hindi masyado. Hindi katulad ni Papa Dudes na gustong-gusto niya talaga ang gulay at wala naman siya sa hilig sa fruits. Kaya nag-normalize naman ang aking blood pressure dahil kumakain ako ng fruits. Bumili ako ng maliit lang na milk dahil kung sa Costco ako bibili ng milk, ay dalawang malaking galon talaga. Hindi ko maubos o ma-expired lang, itatapon lang. Kaya maliit lang ang binili ko dito lang sa Sipway. Kasi wala naman doon sa Costco na mga maliliit. Ayun bang, ang budget din namin ay parang humina. Kahit ano lang kasi ang kinakain namin dalawa ni JR na hindi katulad kay Papa Dudes na pinipilian ko talaga siya ng mga food talaga na ayon sa kanya na hindi siya sakitan ng tiyan. Pinipili ko yung hindi mataas ang kanyang potassium. Yung binibigyan ko rin siya ng saging pero hinahati ko. Binibilang ko rin siya ng apple pero binibigyan ko lang ng konti. Yung mga routine ko yan sa araw-araw, yung pamamalingki ko mostly, yun ang inaasikaso ko, yung mga pagkain niya. Kaya sabi ko kahit na namatay na si Papa Dudes ay hindi ko naman siya pinabayaan, inilagaan ko naman siya, diba? My friends and friendship, nakikita naman ninyo dito sa aking mga vlog. Minsan may time talaga na nagagalit ako sa kanya pero daan lang yon kasi matigas din ang ulo niya. Yung may sarili siyang paniniwala pero ayaw ko. Pero after all naman, tumatahimik siya, okay naman ako. Okay naman kaming dalawa. Pag nagsasagutan kami, simula noon, hindi na naabutan ng inumagahan ang aming sasagutan o pag-aaway. Ganon, that time on the spot ay inaayos na namin ang problema namin. Ang si Papa Dudes kasi, ang ugali niya ay hindi pala away o pala sumbat. Mabait talaga siya. Ako lang ang maingay. Alam mo, pag may mga rason talaga ako, ipinaglalaban ko talaga ang rason ko na gusto kong isiksik talaga ngayon ang tama yung sa akin. Pero very understanding talaga ang Papa Dudes ko. Understanding talaga siya. Pagkatapos niyan, pag natatalo na, pag nagagalit na ako, hindi yayakap na niya ako. Sabi niya, tinututuo mo yung mga biruan natin.
galing niyang bula sa akin. Wala akong ibang naging barkada, my friends and friendship. May mga kaklase ako, pero hindi ibig sabihin na silang mga barkada. They are only my friendship. Si Papa Dudes lang ang barkada ko na yun ang kinukwentuhan ko na kung anong problema. Yun ang chinichismisan ko kung may naririnig na chismis. Kaming dalawa lang walang nakakalabas. Kaming dalawa lang lahat. At hanggang ngayon tumanda na kami, wala na kaming ibang, may mga kaibigan din, pero hindi ibig sabihin na lahat-lahat ay sasabihin, kundi kaming dalawa lang ang nag-uusap. And ayun ang turo ko rin sa mga anak ko. Sabi ko, mas mabuting mag-trust kayo sa isa't isa na magkakapatid kaysa sa ibang tao, at pag nag-aaway kayo ng mga ibang tao, ay ibulalat nila kung ano ang mga sekreto ninyo. Kahit mga pinsan, hindi mo yan, sabi ko ninyo, mapagkatiwalaan, dahil pag nagagalit sila o mayroong mga inggit, ay ay iiwanan ka na nila sa ere. Kaya sabi ko, kayong magkakapatid ang walang ibang magdadamayan, magmamahalan, kaya kung mag-aaway man kayo ngayon, at the end of the day, magkapatid pa rin kayo. Yun ang sinasabi ko sa magkapatid. Ayun sila, sama-sama sila sa Boracay. Ang mga anak ko is 4 Marias. 4 ang Maria ko at Marias ko, at 3 ang aking ninyos. Ang panganay ay si Cheryl. Sumunod ay si Bam, yung si Junel. Pareho silang nurses. Sumunod ay si Chanel. Si Chanel ay psychiatrician. Tapos, sumunod ay si JR. Si JR na anak ko ay nung bata pa ay nagkasakit siya ng meningitis. Mga 1 year and 5 months lang siya nung magkasakit. Ang pagkasakit niya ng meningitis ay hindi ko alam kung saan ang galing. Nasa training noon si Papa Dude sa pulis. At ako lang ang mag-isa na naggrabe talaga yung tumitirik lang ang mata at mataas ang lagnat. Di pa namin alam, dinala namin sa local naming hospital sa aming bayan. Pero sinuggest nilang i-airlift na lang to Manila. Yang si JR ko ngayon na the age ng 44 years old, wala pa siyang asawa. Yung parang naging special siya dahil may mga bagay ng disability na normal naman siya, kaso lang late ang kanyang development. Yun ba? Yes? Oh yeah, they're already lining. Yes, okay. Yeah, like that, ha? Kaya, dinala namin in. Oh yeah, that's T-Rex, that's yours? Yes, oh, okay, that's good. Noong 1 year and 5 months siya. Oh yeah, they're fighting. Doon nagsimula ang kanyang pagkasakit ng meningitis. At that time, na 1 year and 5 months, naglalakad na siya. Yon si JR. Kinukwento ko lang sa inyo dahil minsan ay nandito si JR din sa aking mga vlog. Kasi mga family ko na kayo, kinukwento ko ang lahat. Wala akong tinatago sa inyo. Dahil wala akong ibang dinadaingan at kinukwentuhan ko di kayong mga friendship ko. Nakakagaan kayo ng loob para sa akin, lalo ng isang comment lang ninyo. Ang sarap ng pakiramdam ko, my friends and friendship. At ngayon, nang pagdating na namin, in-airlift namin siya sa Maynila. Grabe na talaga. Sabi nila, hindi na daw, sabi ng doktor, ay hindi na daw na maabutan ng, ha? Oh yeah, tell your daddy to buy that, okay? Okay. Ay, sabi na maabutan ng umaga. Pagdating namin sa Maynila, sinundo doon ng ambulance. You wanna eat now? Are you hungry? Yeah. Okay, hold on. You want sandwich? You want bread and butter? No. What do you want? You want egg and rice? Or later? Later? Later. Okay, later. Mama is vlogging. Okay? Later. Okay. I love you. No more snack first because it's early in the morning. So, I'm gonna give you, you want Madeline? Okay, later I'll give you food. Mamaya pa yan kakain. Tapos, ang tagal namin sa Maynila, sa Manila Doctors Hospital namin siya dinala. Tagal namin. Mga 1 month siguro kami. Nagpapasalamat din ako at nabuhay siya dahil nandito ang mga lola niya sa Amerika. Sila ang nagpapadala
halos every week nagpapadala ng pera to support us sa Amerika. Thank you so much doon. Wala na ang mga magulang ng asawa ko, si mama at si daddy niya. Ang mga kapatid nagtutulungan talaga. So thank you sa mga sis-in-law ko at sa mga brother-in-law ko. Shout out sa inyong lahat. Kay Billy, kay Margie, kay Manang Fanny. Si Manang Fanny is siya ang nagdala dito sa amin sa Amerika. Maraming salamat at ingat-ingat kayo dyan. Ayun, yes. Which one you want? At nung iuwi na namin siya sa Aklan at gumaling na siya, noon pa yon, my friends and friendship, ang binayaran namin sa Manila Doctors is 80,000. Ewan ko lang sa ngayon. Siguro, hindi na ganun ang presyo. 80,000. Yun talaga. At private pang room namin dahil meningitis ay nakakahawa daw. Mabuti hindi. Nagkaroon ng tubig ang kanyang brain hydrocephalus. Inuwi na namin si JR noon na hindi pa nagkakasayat, naglalakad na yun. Pero nung after hospital ay hindi siya na makapaglakad. Hindi niya kayang dalhin ang ulo. Kaya inalagaan ko talaga yun ang mga sacrifices ko sa mga anak ko, sa asawa, na kay ngayon kay Papa dito sa anak kong si JR. Inalagaan ko talaga. Naglakad, kumuha kami ng katulong na yun ang taga-aba sa kanya sa likod kung saan nagpupunta sa mga doctor's appointment. Talagang hindi na niya maibuhat. Nung bandang huli na, nung tinitherapy na, nakalakad na siya. Kaya na-late na ang kanyang development ni JR. Yung bang pagsalita nun ay parang double-double, ganon. Hanggang sa huli na, nung dumating na, binata na siya, nadidevelop na. Pero yung bang parang bata sa edad niya, nung 15, ay parang bata pa siya. Sobra ang tiis ko dyan kay JR. Pagdating na namin dito sa Amerika, in-evaluate din siya, naging disabled siya, kaya special siya, pinaaral siya, hanggang sa nakagrad sa special school, hanggang sa nakagraduate din siya ng high school dito. Yun ang kinaigihan dito sa Amerika, ay inaalagaan nila ang mga taong ganyang mga special siya kung tawagin dahil hindi siya marunong magbasa. Noon sa Aklan, nung hindi pa kami nagpunta ng Amerika, pinaaral ko sa private school si JR. Pero naiiwan siya dahil alam nyo, pag private school, ang tinututukan nila ang mga matatalino. Karamihan. At ang pinababayaan na nila ang mga slow learner. Kaya, oo naman, dapat naman talaga si JR sa mga special school dahil walang time ang mga teacher na magstay dyan sa isang special at marami silang mga estudyante na intindihan ko yan. Nung pagdating na dito na sa special school siya, libre lahat yan, my friends and friendship. Lahat, wala kaming ginastos ni isang singko. May allowance pa yan sa government na binibigay na ako ang tumatanggap ng allowance. Yung tinatawag nilang SSI. Yes, you want some? Okay. Kumingit ng Yakult. Provided talaga siya ng state. Inaalagaan kasi dito, my friends and friendship, ang mga bata o mga matatanda ng mga special. Sinusundo siya ng school bus. Inaalagaan talaga sila. Hindi mo pwedeng kantiin ang mga special na mga ganon. Kasi ang kalaban mo ay ang government ng Amerika. Alaga nila. May allowance siya na sa pagkain, may allowance siyang pangbayad sa bahay, at may allowance siyang lahat ng mga kailangan niya sa mga clothes niya. Kaya ako ang care provider, ako ang naghahawak dahil hindi siya marunong magbilang ng pera. Okay lang siyang magbilang sa small na mga amount, pero hindi siya marunong. Hindi siya marunong magsalita ng English, yung limited English siya, pero naiintindihan ng mga teacher niya sa school siya. Kahit yung tagpi na English, at nag-learn naman siya kahit papaano ng mga counting, nag-learn siya ng mga words. Kaya mabuti nagpapasalamat ako dito sa mga messenger at dito sa Facebook dahil doon siya nag-learn ng mga pag-text kahit pabutal-butal ay na at least nakaalam niya. Ayun si JR. Hanggang sa ito na siya is 44 years old. Marunong din manligaw kung sino-sinong mga ka-chat niya sa
sa Facebook. Minsan naloko yan. Naloko, hininga ng pera. Kaya nagpadala ng pera doon sa babae. Sa long distance niya, umabot kami ng 8,000 every day naglo-long distance na hindi ko alam. Dahil nandoon naman siya sa room niya. Kaya kung matino yun, hindi yun magpapaloko. Kaya naloko. Kaya ginaguide ko parati yan. Sabi niya, mag-aasawa na ako. Saan mo ka ako ipapatira? At saan mo ka ako dadalhin? Wala kang trabaho. Dahil trabaho yan dati sa Jollibee. Pero wala, mga 5 years din siya. At naiirita siya sa mga trabaho pag alam naman ninyo, pag sa mga ganyang fast food, bilisan. Hindi kaya ng utak niyang sundan ang galaw ng mga matitinong tao sa trabaho niya. Siya kasi, kailangan ang mga trabaho lang niya is 4 hours pero binibigyan siya ng maraming hours. Which is okay naman yun, kaso hindi niya kaya. Kaya minsan naiirita, kaya pinaalis na lang namin. At yun, inaano naman ng government siya. Binibigyan siya ng kanyang allowance at lahat-lahat. Yun si JR. Kaya minomonitor ko parati yan. Mamahalin ang mga cellphone yan. Mas mahal pa sa akin. Binibigyan ko talaga. Kaya nagagalit ako minsan at pag walang ginagawa niyan is cellphone ng cellphone. Oh, okay. Alright. Okay. So, yun. Kaya minamonitor ko dahil paggabi, hating gabi na yan natutulog, kaya kinukuha ko ang cellphone niya sa gabi para makatulog ng diretsyo at bibigay ko sa umaga. Ngayong dalawa na lang kaming wala na si Papa, pinapagalitan siya ng mga kapatid at nagpa-part-time na maghugas ng plate doon sa kaibigan namin. Doon siya kaya lang minsan, kung saan sila nagpupunta, minsan ayaw naman siyang dalhin pero gusto niyang sumama, umuwi na ng mga gabi na, kaya nagagalit ang mga kapatid. Kaya narinig ko, nung umuwi siya nung isang gabi ng late na mga 1 o'clock, sabi niya, Mama, naramdaman ko kagabi, sabi niya, na parang may naglalakad sa labas na nagtutulak ng stroke ng walker. Si Papa mo yun, sabi ko, dahil nagagalit siya sa'yo at iniwanan mo ako mag-isa lang dito. Kaya hindi na yun, pag umalis na yun, umuwi na ng mga 10 o'clock or 9. Nagbabasketball din siya, very friendly yung anak mo si JR, mabait. Kaya lang naluloko, yung hindi ko pinapakatiwala dahil niloloko. Pinipili ko lang ang mga friendship niya na sumusunod sa kanya at kilala ko sila. Nung buhay pa si Papa niya, parati nagagalit pag hating gabi na umuwi. Pinakakatiwalaan naman namin ang mga kasama niya dahil kilala naman namin, pero ayaw namin umuwi siya ng gabi. At yun, si JR pang-apat na anak na lalaki. Mabait naman si JR. Sumunod. Ha? Oh yeah, tell your daddy, okay? Buy what? Okay, yes, okay. T-Rex. No. And what else? Daddy home? It's in your house. Mommy. Your mommy is the one who picked you up and your daddy today. Mommy eating. Yeah, because they're sleeping right now, and then when they wake up, they're gonna come and see us. Do you have a nice sleep last night? Do you have a dream? What is your dream? Dream? Yeah, did you dream Papa? Where is Papa? Dream? Yan ang happiness ko dito at nandito siya. Ayun, sumunod ay kay JR, sumunod ay si Jodela. 1 year lang ang gap nilang dalawa. Nasundan na kaagad. At si Jodela ay nice sa Kaiser. Ang isa ay si Jarrell, graduate din ng NICE pero ayaw niyang magtrabaho sa ospital, kaya doon siya sa airline at gusto niya mag-tour na lahat, magbiyahe-biyahe dahil libre ang kanyang ticket. Pati nga ako, libre din ang ticket ko, only tax na ang bayaran ko pag sumakay, pero hindi ko pa na-try. Might be sa May, pag uwi ko, ganun ang mangyari. Kaso lang, kung mayroong mga available na mga seats, ay pwede. Ang sumunod kay Jarrell ay si Shen.
Ito silang magkakapatid. Si Shen ang bunso. Sa babae, siya ang bunso. Ito ang anak niya si Cash. Kaya sa 7 na anak ko, si Cheryl ang panganay, si Bam, si Sha, si JR, si Judella, si Jarrell, at saka si Shen. Yun sila. Lahat sila ipinagbuyod namin silang lahat. Except lang kay GR na high school graduate dahil hindi na kaya ni GR pumunta ng kolehiyo. Kaya lahat sila ay pinag-aral namin silang lahat sa hirap ng aming buhay noon. Dahil siyempre sino ba naman ang mag-ano sa mga marami ang anak at pulis at teacher lang kami. Pulis ang asawa ko, teacher ako, maraming utang dito, utang doon. At ni isa sa kanila wala kaming pinahinto sa kanilang pag-aaral kundi sabay-sabay sila sa private school. Kahit utang dito, utang doon, hanggang sa nakagraduate sila ng kanilang mga course. Si Junel, si Chanel, at saka si Jodelia, at si Cheryl, at si Jarrell. Be careful. Kahit teacher ako at si Papa Pulis, ay sa kadami naming anak na sabay-sabay nag-aaral at ay hindi na namin nagawang ipaayos ang bahay naming tumutulo na butas-butas ang bubong. Awid lang yon. Kaya sabi namin ni Papa, sabi niya sa prinsesa ko, ako ang prinsesa niya, ipapagawa kita ng palasyo. Yun, hanggang sa kung nang dito na kami sa Amerika, nakapunta na dito ang aming mga anak. Una namin nga, nakagraduate na anak ay si Cheryl, pero hindi pa kagad nakasunod dito sa Amerika yon dahil na overage siya. At huli na siya nang pumunta. Ang nakasunod lang ay si Bam, si Junel, si Judella, si Chanel, si JR, si Jarrell, at saka si Shendel. Kaya pinagpaaral pa rin sila. Binalik ko sila sa Pilipinas at pinatapos ang mga nursing course nila. Nung matapos na si Junel, bumalik dito, kumuha ng board exam, nakapasa na naman siya. At siya ang nagtaguyod sa aming lahat. At pinaaral ang sumunod na kapatid na si Jodelia. Nung mag-aral na si Jodelia, nakagraduate din ng nursing galing sa Pilipinas, pumunta dito, nag-review sa Kaplan hanggang sa nakapasa din at nag-nurse din. Pinaaral din si Jarrell. Si Jarrell ayaw niya yung course niyang nurse pero pinilit namin dahil yun ang demand dito sa Amerika. Pero pagdating dito, ayaw niya. Kaya yun, okay lang. Sabi ko na kung ayaw mong magtrabaho, mag-nurse, at least sabi ko, ang importante ay college graduate ka at nursing course. Sabi ko, kahit hindi ka pa nag-board pero hindi nakapasa, pero pag nag-take ulit, sabi ko, take ulit, ayaw na niya. Kaya doon na siya at almost 10 years na sa United Airlines. At yun, ang happy siya doon sa trabaho niya. At gustong-gusto niya lahat. At parating nagpupunta. At this time, nagpunta siya ng Brunei. Tapos pumunta siya ngayon. Pag-uwi ngayon, nasa Davao naman siya. At uuwi na ng Aklan. At mabit ang mga kapatid na nandoon na sa Boracay. Sabi ko sa kanila, enjoy life na lang kayo at mag-ingat lang kayo always sa inyong mga trabaho, sa inyong mga pagta-travel. Kada balik ni Jarrell na yan, may dala always na sombrero para kay papa nila. Kaya ngayon nagbili ulit kahit patay ng papa nila, ay may sombrero pa rin na dala siya. Ayun, lahat na sila stable na lahat ang mga anak ko at napagawa na din namin ang aming palasyo na sinasabi ni Papa Dodds. 2 story sana yon, 2 story sana ang bahay namin yun, pero hindi na nilagay ni Papa ang second stories dahil sabi niya hindi na tayo makakyat, kaya bungalow style nila. Kaya yun ang wini-wish ni Papa Dodds bago siya mamatay, na makauwi ulit. Pero hindi na pwede dahil hindi na kayang magbiyahe sa eroplano, lalo na pagsakay, at mayroon siyang problema sa puso. Kaya ayun ang dahilan kung bakit siya na hospital nag-cardiac arrest si Papa Dodds. Yun ang story namin at hindi pa lahat-lahat at hindi maubos ang isang araw kung pagkukwento, kung isasabihin ko lahat sa inyo. Basta ang bahay namin butas-butas ang bubong na tinutulungan kami pag natutulog. At umuuga ng bahay namin ay ngayon ay naging bungalow na. Yun ang fruit ng labor namin dito sa Amerika. Ang mga utang namin na left and right noon ay nabayaran na nung nandito kami sa Amerika. Kaya yun ang aming fruit of labor. Kaya my friends and friendship, huwag ninyong sasabihin sa isip ninyo kung kayo nahihirapan
na forever ang hirap, basta magsikap lang na mapaaral ang inyong mga anak at sila ang ating pag-asa ng bayan. Sila ang ating pag-asa ng pamilya. Pag makatapos sila, makakatulong din yan sa atin. Kaya walang naibabaon sa hirap kung tayo ay nagsusumikap. O diba? Kaya, my friends and friendship, ang hirap ay daan lang yan pag masipag ka. Okay? Yun si Mama Ella. Ni ultimong sapatos noon. Hindi na ako makabili. Nakanganga ng sapatos ko kay teacher na ako. Pero hindi ko pa rin pinababayaan ang sarili ko. So yan, my friends and friendship. Nire-recap ko lang sa inyo ang aking mga story namin ni Papa Dolls na wala na siya. Ngayon, solo na si Mama Ella. So ano pang gagawin ko na lang is yung memories na lang ni Papa Dolls at i-treasure ko na lang ang mga nakaraan namin. At yun ay aking mamahalin at dalhin hanggang sa aking pagtanda at hanggang sa mawala ko dito sa mundo. Yun na lang ang aking aking iisipin. Na si Papa Dolls ay mabait na asawa at na ama at kapatid. Siya ay talagang mabait. Di kanti o pitik man lang, wala akong natitikman. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Okay. Sana ay okay kayong lahat dyan. Magti-TV mas muna ako, my friends and friendship. At wala naman akong ginagawa. Hindi naman ako makapunta ng church. Kaya yan ang inaabangan kong mas every Sunday. Okay, tara. Pagmas muna tayo magsimba. Masarap pala itong dragon fruits, pero hindi masyadong matamis. Galing pa ito ng Thailand. Pero masustansya ito. Harap. Ready muna ako, my friends and friendship ng pagkain. Kasi baka humingi ng pagkain na. Mamaya pakakain yun dahil uminom ng Yakult. At saka kumain ng cookies. Isang cookies pero gugutomin na yan maya-maya. Ang ganda ng kulay ng kanyang yolk. Mapula. May iba na ang kulay yellow. Ito parang orange. Jero, mga garbage sa banyo natin. Kunin mo at bukas garbage day. Panglagay na doon para wala nang problema. Diyan hindi naman papuno. Ha? Hindi pa naman. Yung sa banyo natin puno. Yung kila Jarrell, bukunin mo din. Lahat. Yun lang naman. Kila Mikel. Nasundo na si Cass, my friends and friendship. Dinalan ako ng anak kong si Shen, din nag-crabbing sila kagabi. Kaya nandito nga si Cass. Dinalan ako nila ng ito yung dandinis na alimang. At meron akong nabili kahapon doon sa Costco, yung dandinis din. Kaya nag-sale siya. Pero andun pa siya sa rep, sabi ko, ay gagataan ko yun. Pero parang wala pa akong gana kumain din ng ginataan dahil meron pa ako doong chicken feet na inadobo ko kagabi. Sabi ko, tomorrow na lang. Kaya yun, ito dinala ko ni Shen, nakalaga na pero ininit ko at ito inulam ko na lang. Kakain na tayo, my friends and friendship. Kaba pala. Ang dali. Ito ang hinuli ni Shen daw. Uy, mataba Hindi naman ako nito high blood rin dahil kaunti lang naman. Ayan. Kakais, dapat nag-glove. Yung isa kong anak na si Bam na nandito na iwan na hindi nakasama sa bakasyon. Mayroon pa kami doong chicken feet. Nag-glove na lang ako. Hanggang dito na lang ang aking vlog, my friends and friendship. Sana huwag ninyong kakalimutan ang aking vlog always. Minsan kasi ang vlog ko ay hindi everyday. Dahil nasa Pilipinas pang aking editor. Kaya pasensya na kayo. Ang ginagawa ko lang, basta happy lang ako, nagbablog ako at ipopost ko para may makita rin kayo kahit late na mga dalawang araw, 3 araw. Thank you for watching, my friends and friendship. Bye-bye.